Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Christian Esquerez. Shoutout po sa iyo Idol Roderick Javier. Shoutout po sa iyo Idol Jelito Sason. Shoutout po sa iyo Idol Quietchon Lizer. Shoutout po sa iyo Idol Zoren Rances. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Idol Lady Rose Gonzalez. Shoutout po sa iyo Idol Abdurasid Sahira ng Basilan. Shoutout po sa iyo Idol Michael Duong. Shoutout po sa iyo Idol EJ James Orlando. Shoutout po sa iyo Idol Jepoy Avila. Shoutout po sa iyo Idol Blinks Rosales at sa dalawang anak mo na si Zykir at Mikmik pati na rin sa maganda mo na asawa sa Napon Aklan na si Princess. Shoutout po sa iyo Idol Harold, pati na rin sa kapatid mo na si Arlet Lopez at sa asawa niya na si Angel Mercado Lopez at sa anak niya na si Prince Arlet Lopez ng Orani Bataan. Shoutout po sa iyo Idol Kinabuhi sa Bukid by JR at sa Calamba family. Shoutout po sa iyo Idol Miko Biagkong at kay Patrick Below Cebulan Phase 2 Davao del Sur Santa Cruz. Shoutout po sa iyo Idol Jason Bacalio at kay Lan Ellen Magtatayao. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Sa pagpapatuloy. Habang nakatingin sa relo, ay bumalik sa alaala ni Yuseong ang mga nangyari sa isa pang dati niyang buhay, kung saan ay nakita niya sa mga alaala sina Jium Namgang, si Baekru Moyong, si Pyong Wide at si Chang Wambo kung saan ang lahat ng Team 18 ay mga namatay sa kamay ni Mamoru Miyamoto, na nagkaroon ng malakas na ingay at katibayan ng isang labanan, na humantong sa marami na ipagpalagay na sila ay namatay sa mga kamay ng isang mahusay na master, at pagkatapos ay ang mga taga-Eastern Islanders ay sumalakay sa napakaraming bilang, lahat ng ito ay mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, isa pang nakaraang buhay mula sa kung saan umiral si Chonma, para siyang namatay at nabuhay ng panibagong buhay. Dalawang alaala ng parehong panahon ang sabay-sabay na umiral sa kanyang isipan, at sa kabutihang palad, maaaring mapabuti ang mga bagay kumpara sa ibang nakaraang buhay niya, maaaring dahil sa relo na ito naalala niya ang lahat, at kung gayon, maaari niya pa ring baguhin kung ano ang mangyayari. Ang unang hakbang ay iligtas si Jium Namgang sa kanyang laban. At nang si Jium Namgang, ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay namatay, ang lahat ng mga sundalo at disipulo ay nawalan na ng moral at kalaunan ay umatras mula sa Zhejiang, at pagkatapos ng kontrolin ng mga taga-demonic Eastern Islanders ang Zhejiang, ang kanilang kapangyarihan ay umabot sa hindi mapigil ang taas, sapat na banta para sa katahimikan na meron ang bansang Junguan. Pagkatapos noon, ang mga bagay ay lumala, tulad ng nangyari sa nakaraang buhay niya, isang malaking digmaan at hindi mabilang na mga inosenteng buhay ang nawala. At dahil naramdaman niya ang responsibilidad para sa kasaysayang iyon, lumaban siya ng mas mahirap kaysa sa sinuman, ngunit natagpuan niya ang kanyang kamatayan sa kamay ng isang tao, at ang taong ito ay si Mamoru Miyamoto. Tulad ng kung paano siya nahulog sa kamay ni Chonma, ganun din ang nangyari sa kanya sa kamay nito. Napansin naman ni Soso si Yuseong, nagtataka siya kung bakit mabilis na tumatakbo si Yuseong, ayon naman kay Yuseong na may na-detect siyang pag-ambush ng kalaban, kaya sinabihan niya sila Soso na ipaalam sa lahat ng disipulo ang nangyayari at maghiwa-hiwalay para makita kung nasaan ito. Sinabi naman ni Soso kay si Hongyi na sasama sila ni Giho kay Yuseong kaya si Hongyi na ang bahala magpatunog ng horn para mapaalam sa lahat na may kalaban. Sumang-ayon naman si Hongyi doon, kaya agara naman na kinuha na ni Hongyi ang horn, at malakas niya itong hinihipan, kung saan ay nakarating ang tunog sa lahat ng tao sa may kinaroroonan nila na kinagulat naman ng mga disipulo nang nakarinig nito, kahit na si Admiral Song at Commander ay nagulat din, kaya tinanong ni Commander ang tagapagdala ng balita kung bukod sa 15,000 kalaban na paparating ay may iba pa ba ang kalaban. Nababahala naman na sinabi ng tagapagdala ng balita na wala na siyang alam patungkol doon, ayon naman kay Admiral Song na baka isang counter-attack ito galing mismo sa kuta ng kinalaban nila kaninang umaga.
Sa kabilang banda ay hinawakan ni Baekru Moyong sa mga mata si Pyong Wide. Sa isip-isip nito na ang pagtunog ng horn ay nangangahulugan na may ambush na nagaganap, kaya nagtataka siya kung may iba pa ba ang pag-atake ang nangyayari, o kaya naman ay ang horn na iyon ay para lamang mapaalam ang patungkol sa pagdating ni Mamoru Miyamoto. Sinabi naman ni Mamoru Miyamoto na ang dahilan kung bakit inuna niya muna si Pyong Wide ay dahil sa napansin niya na ang pana nito ay malaking sakit ng ulo pag nagkataon, at saka ayaw niyang makialam ito sa laban nila ni Jium Namgang. Tinanong naman ni Jium Namgang kung siya ba ang puntirya talaga nito. Ayon naman kay Mamoru Miyamoto na pumunta lang siya dito para patayin ang mga taong sa tingin niya ay malalakas, bagamat mukhang hindi niya na ito magagawa ng tahimik, ngunit sa palagay niya ay hindi isang masamang ideya na kumpletuhin ang kanyang orihinal na layunin habang nandito siya, at ito ay ang ubusin ang lahat ng Little Demons. Ayon naman kay Jium Namgang na hindi niya naiintindihan ang lingwahe nito, subalit tinatanggap niya ang hamon nito. Naghanda na si Jium Namgang para umatake, at mabilis itong sumusugod habang napapalibutan ng kuryente ang espada niya. Napapangiti naman si Mamoru Miyamoto habang sinasabi na gusto niya ang pinapakita ni Jium Namgang, hanggang sa nilunsad na ni Jium Namgang ang mga pag-atake niya, at makikita natin ang malakas na pagsabog sa atake na iyon. Subalit sa ginawang atake ni Jium Namgang, ay nagawa naman maiwasan ito ni Mamoru Miyamoto sa pamamagitan ng pagtalon sa ere, at sa sobrang lakas naman ng atake ni Jium Namgang ay makikita natin ang malaking pinsala na nagawa nito sa kagubatan, hanggang sa naramdaman naman ni Jium Namgang ang paparating na atake na manggagaling sa likod niya na kinabahala nito. Subalit nagawa niyang maarang ang pag-atake ni Mamoru Miyamoto, at matagumpay na naiwasan ni Jium Namgang ang pag-atake na iyon. Namangha naman si Mamoru Miyamoto sa ginawa ni Jium Namgang, samantalang mabilis na sumugod ulit si Jium Namgang para atakihin si Mamoru Miyamoto, at malakas na nilunsad nito ang atake niya, samantalang walang kahirap-hirap na iniwasan lang ito ni Mamoru Miyamoto, at agaran niyang hiniwa ng konti ang mga hita ni Jium Namgang. Halos matamba naman si Jium Namgang sa ginawang pag-atake ni Mamoru Miyamoto at naramdaman niya ang sakit ng pag-atake nito. Tinanong naman ni Mamoru Miyamoto kung ang ginagawa ba ni Jium Namgang ay ang sword aura ng bansang ito, at masyadong interesting ito, kaya natural lang din na ipakita niya kung anong sword aura naman ang meron sa bansa nila, kaya naghanda na si Mamoru Miyamoto para maglunsad ng malakas na pag-atake, na kinabahala naman ni Jium Namgang ito, kaya mabilis niyang pinaikot ang espada niya, at malakas na nilunsad ang teknik na Cloudless Heaven Press, kung saan makikita natin ang malakas na pagsabog sa kabundukan. Subalit laking gulat ni Jium Namgang nang makitang halos walang nangyari sa pag-atake niya, samantalang makikita natin na nanginginig pa ang espada ni Mamoru Miyamoto, at sinabi nito na may bago siyang natutunan sa araw na ito, na bahala naman si Jium Namgang sa nasasaksihan niya, sapagkat pamilyar sa kanya ang ginagawa ni Mamoru Miyamoto, at sinabi ni Mamoru Miyamoto na kung ganito ba ginagawa ni Jium Namgang ang atake na iyon, sabay lunsad ng Cloudless Heaven Press kung saan makikita natin ang malakas na pagsabog, na labis na kinapinsala ni Baekru Moyong at Jium Namgang, pati na rin si Pyong Wide ay naramdaman ng pag-atake na iyon. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na hinahampas ni Jium Namgang ang aura sa tagiliran nito, isa itong kawili-wiling ideya, samantalang nakita naman ni Yuseong ang malakas na pagsabog ng atake na ginawa ni Mamoru Miyamoto, na pagtanto niyang ang kidlat na nakita niya ay ang kidlat na ginagamit ni Jium Namgang, at sana ay hindi pa siya huli. Kaya sinabihan niya sila Soso na nahanap na niya ang mga ito at kung magpapatuloy lang ang mga ito sa direksyon na tinatahak nila ay makakarating sila doon. Ginamit na ni Yuseong ang upgraded na leap niya kung saan ay pwede na siyang gumamit ng double jump o 2 beses na pagtalon sa ere, kaya mabilis nang naghanda si Yuseong, at napakabilis nitong tumatalon-talon sa ere, kung saan ay parang naglalakad o lumilipad na ito sa ere. Hindi na lang makapaniwala ang dalawa sa nasasaksihan nila. Tinanong ni Giho si Soso kung kailan pa si Yuseong nag-umpisa na lumalakad sa ere. Hindi na lang nakasagot si Soso sa tanong nito. Sa isip-isip niya na ang akala niya pa naman ay nakahabol na siya sa lakas ni Yuseong, subalit ngayon ay nakita niyang mas lalo pang lumakas ito.
napansin naman ni Giho na mukhang isang beses pa lang ni Yuseong nagagawa ito. Sa kabilang banda ay makikita natin ang laki ng pinsala na nagawa ng atake ni Mamoru Miyamoto, hindi na lang makapaniwala si Baekru Moyong sapagkat ginaya ni Mamoru Miyamoto ang atake ni Jium Namgang. Tinanong naman ni Jium Namgang si Baekru Moyong kung kaya pa nitong gumalaw, nagtatakang sinang ayaw na naman ito ni Baekru Moyong. Sinabi ni Jium Namgang na tumakbo na si Baekru Moyong ng sobrang layo, siya na ang bahala na pumihil kay Mamoru Miyamoto para takas ito. Ayon naman kay Baekru Moyong na kung ano ang mga pinagsasabi nito, kung magtutulungan silang dalawa ay walang laban sa kanila si Mamoru Miyamoto, subalit makikita natin na naghahanda na ulit umatake si Mamoru Miyamoto at ramdam na nila ang malakas na aura nito. Sinabi naman ni Jium Namgang na ramdam niya na wala silang laban kahit na magsanib puwersa pa silang dalawa, at saka malayo din sila sa kampo nila kaya si Baekru Moyong na lang ang pag-asa para masabihan ang mga ito patungkol sa pag-atake ni Mamoru Miyamoto kaya pinapatakas na niya ito. Kung sakali man mamatay na siya dito ay makipagtulungan na lang si Baekru Moyong kay Yuseong Dan sa hinaharap. Naiinis naman na sinabi ni Baekru Moyong na kung bakit siya makikipagtulungan kay Yuseong. Tinanong naman ni Jium Namgang kung saan naman hihingi ng tulong si Baekru Moyong kapag namatay na siya. Hindi na lang alam ni Baekru Moyong ang gagawin. Bigla naman tinanong ni Mamoru Miyamoto kung anong problema nila Jium Namgang, kung sumusuko na ba daw ang mga ito. Seryoso naman na tumingin lang si Jium Namgang kay Mamoru Miyamoto. Sa isip-isip niya na simple lang ang logic, ang mahina ay yumuko sa malakas at kinukuha ng malakas ang mahina sapagkat ganyan sa MERM. Sinabi ni Jium Namgang na kung nangyari ang mga ito noong nakaraang taon ay baka nawalan na siya ng pag-asa na lumaban pa sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, natutunan niyang huwag sumuko sa taong nakalaban niya noon, nanalo ito laban sa kanya, kahit na mas malakas naman siya kaysa dito. Kaya ngayong araw ay ibibigay niya ang lahat-lahat para matalo din ang taong mas malakas kaysa sa kanya. Napangiti na lang si Mamoru Miyamoto at sinabi nito na gusto niya ang pinapakitang tapang ni Jium Namgang. Kaya sisiguraduhin niyang hindi ito makakaramdam ng anuman na sakit na nararapat sa karangalan ni Jium Namgang. Makikita naman natin na naghahanda na din si Jium Namgang para lumaban, at ginamit na nito ang buong lakas niya kung saan ay napapalibutan na ito ng maraming kidlat. Napapangiti na lang si Mamoru Miyamoto at hinahangaan niya ang pinapakitang lakas ni Jium Namgang, subalit bigla itong nawala sa sobrang bilis para sumugod habang sinasabi na, kung hindi lang dahil sa digmaan na ito ay baka naging malakas na mandirigma pa sana si Jium Namgang sa hinaharap. Makikita natin na mabilis nang nakalapit si Mamoru Miyamoto kay Jium Namgang, at malakas nitong nilunsad ang atake niya, habang makikita natin na malapit nang tumama kay Jium Namgang ang pag-atake nito. Subalit biglang dumating ang ating bida at ginamit nito ang 10-weapon Demon Style, Octuple Weapon Art, 4th Stance, 8 Dragon Stake Flight. Nagulat si Jium Namgang nang makita si Yuseong, samantalang nagtaka at nagulat naman si Mamoru Miyamoto sa biglaang pagdating ni Yuseong, habang ang ating bida naman ay patuloy na inaatake si Mamoru Miyamoto. Ilang segundo bago pa mangyari yon ay nakita ni Yuseong si Jium Namgang na nagpalabas na ng buong lakas niya, samantalang nag-aalala naman si Yuseong sapagkat napansin niya na tinutulak ni Jium Namgang ang sarili niya para lamang manalo. Napansin naman ni Yuseong si Mamoru Miyamoto, at sa isip-isip niya na kailangan niyang pigilan ang salpukan na ito sapagkat pwede mamatay si Jium Namgang dito tulad ng mga nangyari sa mga alaala niya. Kaya wala na siyang oras pa na dapat sayangin kaya ginamit na niya ang Dull Mind Technique, at sabay gamit din ng 10-weapon Demon Style, Octuple Weapon Art, 4th Stance, 8 Dragon Stake Flight, kung saan ay matagumpay ni Yuseong napigilan ang pag-atake sana ni Mamoru Miyamoto kay Jium Namgang. Makikita natin na parang napakaraming mga dragon ang sumusugod kay Mamoru Miyamoto, gayunpaman ay walang kahirap-hirap nitong pinaghihiwa ang mga papasugod na dragon sa kanya.
kung saan ang mga nasira ay ang mga sandata na ginamit ni Yuseong, na labis naman na kinagulat at kinabahala ng ating bida, subalit biglang dumating si Soso at sinabihan si Yuseong na umatras muna at ginamit nito ang Nata Fire Wheel Style, isang paru-paro na lumilipad ng maganda sa nagliliyab na apoy, butterfly dances between flames, na nagawa naman na maarang ito ni Mamoru Miyamoto, at walang kahirap-hirap niyang hinaharang ang lahat ng pag-atake ng teknik ni Soso. Subalit bigla naman dumating si Giho at ginamit nito ang Quivering Mountain Fortress, Smash, kung saan ay nagmistulang isang malaking oso ang pag-atake ni Giho na tatama sa likod ni Mamoru Miyamoto, at sa sobrang lakas ng pag-atake ni Giho ay naglabas ito ng malakas na pagsabog. Naiinis naman si Yuseong nang makitang nakatakas pa si Mamoru Miyamoto sa atake na iyon. Tinanong naman ni Jium Namgang si Yuseong kung bakit siya tinutulungan ito, ayon naman kay Yuseong na hindi para kay Jium Namgang ang ginagawa niya, sa isip-isip ni Yuseong na hindi man lang sumagi sa isip niya noon na magagawa niyang iligtas ang bastardong si Jium Namgang na kinaiinisan niya noon sa dati niyang buhay, sa tingin din niya ay matutuwa sana ang dual-minded sage kung sakaling namatay sana ang isa sa mga prime evil incarnates. Sinabi ni Yuseong na wala siyang pakialam kung mamatay man si Jium Namgang, subalit hindi pa ito ang tamang oras para mangyari iyon. Sinabi naman ni Jium Namgang na sa totoo lang, sa tingin niya ay hindi gaanong makatwiran ang sinabi ni Yuseong. Samantalang makikita natin na nagulat si Giho nang makita na hindi niya nataman si Mamoru Miyamoto, hindi na lang makapaniwala si Giho sa mga nangyari, kaya agaran niyang hinahanap ito sa paligid niya. Subalit mabilis na gumagalaw papuntang likod si Mamoru Miyamoto, na napansin naman ni Giho ito, kaya agaran niyang hinawakan ng kanyang kalasag, at malakas na tinapon niya ito sa direksyon kung saan ay naramdaman niya si Mamoru Miyamoto, subalit walang kahirap-hirap na hinati lang ni Mamoru Miyamoto ang kalasag ni Giho sa gitna, at mabilis na nakalipat ito sa likod ni Giho, na kinabahala naman ni Giho ito, subalit nagawa pere ni Giho na maarang ang pag-atake ni Mamoru Miyamoto. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na interesado siya sa ginagawa ni Giho, napahanga din siya sa matibay na kalasag na gamit ni Giho, subalit mabilis naman na kumilos si Mamoru Miyamoto at lumipat ito sa gilid ni Giho habang sinasabi na kahit pa matibay ang kalasag na meron ito ay may kahinaan naman ito. Makikita natin na papalapit na ang atake ni Mamoru Miyamoto kay Giho, na bahala naman si Giho patungkol dito, buti na lang ay tumama ang atake ni Mamoru Miyamoto sa arm guard na suot ni Giho. Nagulat naman si Mamoru Miyamoto nang mapagtanto na ang arm guard na gamit ni Giho ay parehas ng materyales na gawa sa kalsag nito. Mabilis naman na umatras si Giho, sa isip-isip ni Giho na muntikan ng maputol ang kamay niya sa malakas na pag-atake na iyon. Napagtanto din niya na malayo ang lakas nito sa kanya, masyado din itong mabilis tulad ng sinasabi ni Yuseong. Habang napapalibutan si Mamoru Miyamoto ng mga alikabok, ay nakatingin naman sila Yuseong dito, agad naman na tumango si Giho, gayon din si Yuseong, kaya sinabihan na ni Yuseong sila Jium Namgang na aatras na sila ngayon at sumunod ang mga ito sa kanya. Mabilis naman na nagsisitakbuhan sila Yuseong, habang si Mamoru Miyamoto ay nakatayo lang, at nagtataka ito sapagkat ang direksyon na tinatahak ng mga ito ay hindi naman papunta sa kampo nila Yuseong, kaya napapangiti na lang ito habang sinasabi na makikipaglaro siya sa mga ito, kaya mabilis na humabol si Mamoru Miyamoto kala Yuseong. Sa kabilang banda ay sinabi ni Jium Namgang na mabilis lang silang mahahabol ni Mamoru Miyamoto, ayon naman kay Yuseong na alam niya ang patungkol doon, ngunit masyadong masikip ang lugar na pinaglalabanan nila kanina kaya ang plano niya ay magpalit ng lugar ng paglalabanan nila. Subalit mabilis naman na nakahabol si Mamoru Miyamoto sa mga ito. Naramdaman naman ni Yuseong at Jium Namgang ang presensya ni Mamoru Miyamoto, kaya hindi na lang makapaniwala si Yuseong na mabilis silang nahabol nito. Subalit makikita natin na tumigil si Jium Namgang, at naghahanda ito para umatake. Nilagyan ni Jium Namgang ng aura ang espada niya, at naghahanda ito ng malakas na teknik, na kinabahala naman ni Mamoru Miyamoto ito, at malakas na nilunsad ni Jium Namgang ang pag-atake niya na kinagulat din ni Yuseong ang lakas nito, samantalang makikita natin na direktang tinamaan ito sa Mamoru Miyamoto.
Malakas na sinigaw ni Yuseong na bilisan na ng lahat ang pagtakbo sapagkat malapit na sila sa lokasyon na pupuntahan nila, subalit makikita natin na walang anuman na tinamo si Mamoru Miyamoto dito, hindi na lang makapaniwala si Jium Namgang sa nasasaksihan niya, sapagkat nagawa ni Mamoru Miyamoto na higupin ang sword aura na atake niya, kaya hindi na lang siya makapaniwala kung anong klase espada ang meron si Mamoru Miyamoto, samantalang sinabi ni Yuseong na malapit na silang makarating sa lugar na iyon, sa isip-isip ni Yuseong na ito na lang ang nag-iisang pagkakataon nila para matalo si Mamoru Miyamoto, dahil ito lang ang pagkakataon na nag-iisa si Mamoru Miyamoto sa alaala na meron siya. Sa maraming bangin na meron sa bundok ng Deyang, ito ang pinakamalawak na lugar na walang takasan. Sinabi ni Yuseong na ang lahat ay tumayo ng magkakapantay, at sinabi niya na dito sa lugar na ito sila lalaban kay Mamoru Miyamoto. Habang papalapit si Mamoru Miyamoto ay sinabi nito na muntikan na siyang maging tinutong na pato sa atake ni Jium Namgang. Habang may kinukuha sa inventory niya ay sa isip-isip ni Yuseong na isang kalaban lang ang kaharap nila ngayon, nilabas ni Yuseong ang talisman na ginawa ni Bongde Ala, at ginamit niya ito para ipaalam na ngayon na ang oras. Agara naman na narinig ito nila Admiral Song at Commander, kaya inutusan na ni Admiral Song ang lahat na maghanda na sa pag-atake, kaya agara naman na naghanda na ang lahat ng militar na hinahawakan ni Commander, pati na rin sila Jium Namgang ay naghahanda na rin. Pati din ang lahat ng piling mga disipulo ng 1st Division ay naghahanda na para sa laban, at ang lahat ng mga ito ay may kumpiyansa mula sa tagumpay ng kanilang kamakailang misyon. Napapangiti na lang si Mamoru Miyamoto habang sinasabi na mukhang notokan siya sa pagkakataon na ito. Makikita natin na napapalibutan ng lahat si Mamoru Miyamoto at wala na itong matatakasan pa sapagkat ang nakapalibot sa kanya ngayon ay ang 76 na disipulo ng 1st Division, at 2,000 na military troops ng Zhejiang na handa ng maglunsad ng kontra-atake.